Kung kahapon si Pacquiao ang nagpatigil sa mundo ng mga Pilipino, ngayong araw naman, kakulangan ng mga bus sa lansangan ang pumaralisa sa mga commuter. Pero itinanggi ng mga operator ng bus sa Metro Manila na may welgang naganap bilang protesta sa pagpapatupad ng number coding. Nakatutok si Steve Dailisan live mula sa EDSA Cubao. Steve. Yes, Arnold, hanggang alas 7 lamang ng gabi, bawal bumiyahe itong mga bus na may plakang nagtatapos sa 1 at 2. Pero sa mga sandaling ito, dito sa may bahagi ng EDSA Cubao, medyo nadagdagan na yung bilang ng mga bumabiyaheng bus. Sila raw yung natakot sa banta ng strike at di bumiyahe kaninang umaga. Walang duda, Arnold, tutol itong Metro Bus Operator sa pagpapatupad ng number coding scheme. Pero itinanggi nila na sila ay nagtigil pasada kaninang umaga. Nagkaroon lamang daw ng konting kalituhan, pero kung ano man ang totoong dahilan, Arnold, commuter pa rin ang pumasan ng perwisyo. Bihirang bus na bumiyahe sa EDSA kanina pero mabigat pa rin ang daloy ng trapiko. Ang mga commuter kasing walang masakyan, sinakop ang 2 lane ng kalsada para makipag-agawan sa iilang bus. Layunin ang pagpapatupad ng number coding na maibsan ang bumabiyaheng bus para mapaluwag ang daloy ng trapiko. Pero sa sitwasyon kanina, mukhang bigo ang kampanya. Nag-umapaw kasi ang mga pasahero sa lansangan. Sumugal kahit sa kakaprasong makakapitan, makarating lang sa pupuntahan. Patong-patong, para sardinas. Punuan talaga. Nahihirapan kami, pupunta kami veterans, their operation ito eh. Kailangan 8 o'clock nandun na kami sa veterans. Walang sasakyan. Higit na nakaramdam ng perwisyo ang commuter sa Commonwealth Avenue. Pinagtsagaan pati ang mga jeep na nagka-cutting trip. Kanina, inabutan namin si MMDA Chairman Attorney Francis Tolentino, di mabitawan ng telepono para magpasaklolo sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kulang daw kasi ang mahigit 30 MMDA truck at bus, maging ang augmentation mula sa AFP at PNP para punan ang pangangailangan ng mga mananakay. Kaya pati shuttle buses ng gobyerno nag-alok na rin ng libreng sakay. Sa kabila nito, matibay si Chairman Tolentino. Di raw number coding ang dapat sisihin kundi ang mga nagtigil pasadang operator. Hindi po yung number coding implementation na naging problema. Ang naging problema po dito, yung hindi bumiyahe, dinisregard yung kanilang certificate of public convenience, yung kanilang prangkisa, and to provide a disservice to riding public. Sa mahigit 12,000 bus na bumabiyahe sa Metro Manila at Karating Probinsya, 2,000 lang dapat ang apektado ng number coding. Ayon sa MMDA, kung nasunod ito, di dapat nangyari ang pagka-stranded ng nasa mahigit 3,000 commuter. Katunayan sa tansya ng pulisya, nasa mahigit 8,000 commuter ang naapektuhan. Ang naperwisyong commuter ang isa raw sa basehan na gagamitin ng LTFRB para sa posibleng pagpapataw ng sanctions sa mga anilay hindi man lang bumusinang nagtigil pasada ngayong araw. Our sanctions range from monetary penalty, and the worst or the most severe sanction is cancellation of franchise. So this all depends on the circumstances why we would consider them to have participated in the strike. Pero iginiit pa rin ng Metro Bus Operators na wala silang kasalanan. Nalito lang daw mga driver nilang nag-akalang may strike ngayong araw kaya hindi pumasok. Kanina po, walang gustong magsalita sa hanay namin dahil wala po kaming kasalanan. Ang kanila pong mga driver na late po ng pagpasok o nga alam po ng iba ay may strike. Hindi po kasi yung iba po kanila, karamihan po ng driver ay walang cellphone o kaya ang cellphone po ay mahina yung baterya kaya pinapatay po nila pagdating sa bahay. Pag matutulog, pinapatay. Bukas naman daw sila sa ibang alternatibo maliban sa number coding na anilay papatay ng tuluyan sa kanilang industriya. It is only now that we are able to express what we feel. Kami ang itong number coding to, kami ina-eksperimentohan. Hindi na namin alam kung sa kami lulugar, you know. All we ask is that for us to be given a chance to participate in any decision making because we affect majority of the people. And we saw it this morning. Arnold, hindi nga raw matatanggap nitong si MMDA Chairman Francis Tolentino ang aniya paghugas kamay nung ilang mga bus operators sa isinagawaan lang tigil pasada kaninang umaga. Katunayan, inihahanda na raw ng LTFRB yung mga i-issue nilang notices dun sa mga bus operators para sila ay pagpaliwanagin. Bukas, Arnold, ay holiday kaya wala munang number coding pero tuloy pa rin ang implementasyon nito sa Miyerkules. Balik sa iyo, Arnold. Maraming salamat, Steve Dailisan. Bukod sa walang masakyang bus, naperwisyo rin ng mga estudyante sa San Juan at Quezon City. Tanghali na kasi nang maglabas ng suspension order ang DepEd. Nakatutok naman si Susan Enriquez live mula sa EDSA Mandaluyong. Susan. Mel, sa hindi inaasahang tindi ng tigil pasada ng mga bus na ayaw sa number coding, maraming commuters ang na-stranded dahilan para isuspinde ang klase sa San Juan at Quezon City.
Mag-aalas 2 na ng hapon at suspendido na ang klase mula preschool hanggang high school sa Quezon City at San Juan. Pero sa Kamuning Elementary School may mga estudyante pa rin. Hindi pa kasi nasusundo ang mga bata. Late na kasi dapat na umaga pa. Kasi yung anak ko 5 piraso, mahirap magising sa umaga, gigisingin sila. O ngayon, magsundo naman kami sa hapon. Wala po yung sundo namin. Kasi po hindi po namin alam na wala pong pasok. Wala po sundo ko. Si Roy Mahinay agad sinundo ang anak nang malamang suspendido ang klase. At dahil nakita niya ang anak ng mga kapitbahay na wala pa ang mga sundong magulang, Kapitbahay rin namin di sinabay na. Ay, yung iba, kilala ko. paliwanag ng school principal kahit panghapon ng mga klaseng naapektuhan ng suspensyon, When it was announced, we informed the teachers, but there was a definite instruction not to send them home kasi nga nakakatakot kung wala nga ng pictures. aminado naman ng DepEd NCR na medyo na-late nga ang kanilang pagbibigay ng anunsyo. Actually, dun sa monitoring lang namin kanina, dun lang namin nakuha yung condition sa field. Which is why medyo a little bit late lang naman yun. Iba daw kasing kaso ang transport strike, di tulad ng pag may bagyo. Kaya pag-aaralan nila kung paano ang magandang gawin kapag nagkaroon muli ng ganitong pangyayari. Di rin nakaiwas sa problema ng strike ang mga empleyado. Kaninang umaga nga, mismong si MMDA Chairman Francis Tolentino ang nangamusta sa sitwasyon sa EDSA Balintawak. Nakita niya ang kumpul-kumpol ng mga pasahero. Ang mga nagmamadali, pinagsisiksikan ng sarili sa siksikan ng ang bus. Mas kaunti naman ang mga nag-aabang na pasahero sa EDSA Mandaluyong, pero gitgitan din sila kapag may dumarating na bus. Mel, kung mapapansin mo dito sa aking kinalalagyan ngayon dito sa EDSA sa tapat ng isang malaking mall, marami mga pasahero pero hindi sila mga stranded, kundi ito yung normal na bilang lamang ng mga pasaherong naghihintay kapag dumarating ang ganitong oras dahil rush hour. Yan mismo ang sinabi ng mga MMDA na naka-assign dito sa naturang lugar. At kung mapapansin mo rin, marami nga pasahero pero marami din naman dumarating na bus at ang ilan nga sa mga napapansin natin dito, hindi naman na punuan yung mga bus na dumarating. Ibig sabihin ay talagang hindi pa sumasakay yung ibang mga pasahero dito. Bunsod na rin ng iba't ibang kadahilanan dahil baka may hinihintay o kaya naman naghihintay sila ng mas magandang bus na kanilang sasakyan. Mel? Maraming salamat sa iyo, Susan Enriquez. Susunod. Sekreto ng tagumpay ni Pacman, ibinunyag ng unang Freddie Roach sa buhay ng pambansang kamao. Pamunuan ang tumagas sa pipeline sa Makati. Nagsorry! Exclusive, aktual na panluloob sa isang tindahan sa Maynila, kuwang-kuha sa CCTV. At ang mga kapusong wagi sa Star Awards for Television. Tutok na dito sa 24 Oras.